Hi! Alam nyo, akala ko, itong si Mamita Lacuachera, akala ko matalino. Akala ko may utak. Oo. Yung pala, panggap din na may utak. Bakit po ka mo? Pero nyo ba naman sabihin niya na inaapi daw at tinatraidor daw si Vice President Sara Duterte? Alam mo, Mamita, ito simple lang naman ang masasabi ko sa iyong komento. Ingatan mo na lang ang iyong kalusugan. Yun ang the best. Bantayan mo ang kalusugan mo. Alam mo, habang pinapanood ko ang video reaction mo, yung mga komento mo, nararamdaman ko, Mamita, na tilang hirap na hirap ka sa paghinga. Hindi ko alam kung anong karamdaman mo. Ikaw ang nakakaalam niyan kung anong nararamdaman mo. Alam mo, Mamita, baka mamaya, sa sobrang pagiging panatiko mo sa mga Duterte, baka mamaya, ikamatay mo pa yan. Oo. Alam mo, pagtuunan mo na lang ang sarili mo, Mamita. Kisa'y mamatay ka nang wala sa hulog. Mamita, gamitin mo utak mo. Matanda ka na, amoy lupa ka na, gurang ka na, huwag kang tatanga-tanga. 3 taon na naniyuyurakan nyo, winawasak at binababoy ang pagkatao ng Vice Presidente na si Sara Duterte. 3 taon na, ngunit sa recent survey ng isang survey firm, Okta, nangunguna pa rin ang Vice Presidente as a preference for a president in the 2028 presidential election. Hindi natitinag, solido pa rin ang suporta sa kanya ng mga taong may tiwala sa kanya. Ang 3 taon yun na niyurakan ng mga pinagsama-sama na sa executive branch, mismo ng Pangulo ng Presidente ng Pilipinas, si Mr. Marcos at ang kanyang asawa, si Liza Marcos. Sa legislative, ang lower house na pinamumunuan ng dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Ano na nangyari sa kanya? Ang opisina ni Vice Presidente at mismo si Vice Presidente na hinalal ng 33 million Filipinos. Binaboy nyo, winasak nyo, niyurakan nyo, persecuted, demolition job, pero nangunguna pa rin. Sa Committee of Injustice, hindi ko na kailangan maging political analyst para malaman kung ano ang motibo nyo. In aid of legislation, sabi nga, na kayo ay gumagawa ng hearing, sa totoo lang, namimingwit kayo ng ebidensya. Pinapatagal nyo ang inyong kalakayan dyan sa Committee on Injustice sapagkat wala nga kayong ebidensya, kulang na kulang. Isang moro-moro court, isang kangaroo court, all grandstanding. Baka ang iba sa inyo dyan gustong maging senador o baka magpapa-re-elect na naman sa pagka-congressmen and women. Humanda kayo sa 2028 national election. Kung talagang sufisyente ang inyong ebidensya, dalhin nyo na yan sa plenary, pagbotohan nyo na. Ako na ang nagmamakaawa, bilisan nyo na. Pagbotohan nyo na kung talagang mai-impeach ba si Vice Presidente. Kami na mismo na supporter ni Vice Presidente nagmamakaawa. I-impeach nyo na dyan at dalhin nyo na to, isubmit nyo na sa Senado
dahil ang Senado lamang ang may legal personality to conduct the hearing at hindi kayo. Doon tayo magkakaalaman. Kaya i-impeach nyo na. I-submit nyo na ang inyong boto. Kung ma-impeach ba o ma-acquit ba. Pero kung gusto nyo para to give you the satisfaction, i-impeach nyo na. At i-submit nyo na sa Senado para doon i-hearing ang impeachment case ni Sara Duterte. Dahil kami mismo gusto namin marinig ang depensa ng Vice Presidente, ng mahimay namin lahat ng mga nabingwit niyong ebidensya sa isang huwat na committee reports ninyo. Galing sa mga personalidad na mga witnesses na mga huwad, peke, questionable ang mga pagkatao at gawa-gawang mga ebidensya. Malapit na rin ang buwan ng Hunyo. Lalakas na ang ulan at magbabaha na naman. At maaalala naman ng mga taong bayan ang mga flood control projects. Ang mga perang ninakaw ng mga magnanakaw at korap na mga politiko sa Kongreso. Na ang iba dyan ay napakapakapal ng muka, napaka-ipokrito, miyembro pa ng Committee of Justice. Sabi nga ni Congressman Irese, nandidiri siya na tingnan ang mga ibang miyembro sa Committee of Justice sapagkat itong mga miyembro na to ay may marami ang nanakaw at nakurakot sa 19th budget ng Kongreso. Irese na yan nagsabi, si Chongko na yan ang nagsabi. Kaya bilisan nyo na. The clock is ticking. Pabagsak na si Marcos. Magiging lame duck president na siya. Si Martin Romualdez na dating invincible, hindi kayang i-mention ang pangalan dahil very powerful na leader ninyo. Ngayon naka-freeze na ang kanyang mga assets. Naghinay-hinay ng tumalon sa isang sinking ship ang mga kaalyado nyo. Much more ngayong June, magbabaha na naman at mauungkat na naman ang mga ninakaw nyo sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Kaya, sige na, i-impeach nyo na dyan sa Committee of Justice, sa plenary ng Kongreso, sa lower house, si Sara. At doon na tayo mag-bloodbath sa Senado. Masaya ako sapagkat may nakikita ako na isang maliwanag na pag-asa dahil divine intervention na ang gumagawa ng paraan para vindicted ang Pangulong Duterte na binaboy nyo, itinapon nyo sa Hague, the Netherlands, hindi nyo pinagyan ng due process sa isang korte, sa international court, na hindi nire-respeto ng mauunlad na bansa at ng mga world leaders. Ang kaya lang nila ay ang mga mahihirap na bansa na gaya ng Pilipinas. Isinuko nyo ang karapatan ng mga Pilipino na meron naman tayong functioning na justice system. Pilipino ang nag-traidor sa kapwa Pilipino. Kaya divine intervention na lahat. Si Martin Romualdez nasasangkot na ngayon sa isang kaso ng katiwalian. Iniimbestigahan na. Si Mr. Marcos, ino-orderan na ng Supreme Court na sagutin ang follicle, a demand for a test, sa drug test, follicle hair test, kung talagang drug addict ba talaga siya at ang kanyang kalusugan, kung fit ba siya maging presidente, at marami pa. Ito'y divine intervention na. Kaya humanda kayo. Dahil sa 2028, nakikinita ko, para ako manghula
na marami sa inyo dyan sa Kongreso ang hihimas sa rehas ng kulungan pag si Sara Duterte ang maging Pangulo. Humanda kayo at manginig na kayo sa takot. Hihimas sa rehas ng kulungan. Papalakpakat ko at sasabihin kong merese sa inyo, mga inyo. Sa mundo ng social media, mabilis kumalat ang mga naratibong puno ng emosyon. Ngunit madalas ay kapos sa katotohanan. Isa na rito ang madalas na litanya ng DDS vlogger na si Mamita Lacuachera na pilit pinipinta si Vice President Sara Duterte bilang isang biktima na binaboy at niyurakan ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit kung susuriin ang mga tunay na kaganapan sa loob ng huling 3 taon, makikita natin ang mga paratang na ito ay malayo sa realidad. Hindi kailanman ginipit ng administrasyong Marcos si VP Sara. Sa katunayan, binigyan siya ng malaking tiwala nang italaga siya bilang kalihim ng edukasyon, DepEd, isang posisyon na may hawak sa kinabukasan ng kabataan Pilipino. Bukod dito, pinahintulutan din siyang magkaroon ng sariling Vice Presidential Security Group, BPSG, na may dambuhalang bilang ng tauhan. Isang pribilehiyong hindi naranasan ng mga naunang Vice President. Kung siya'y tunay siyang tinatarantado, bakit binigay sa kanya ang ganitong kapangyarihan at proteksyon? Ang tinatawag na panggigipit ng Kongreso ay hindi personal na pag-atake, kundi pagtupad sa tungkulin ng lehislatura na magbantay sa kaban ng bayan ang pagkukudiskobre sa 125 million confidential fund na naubos sa loob lamang ng 11 araw ay isang seryosong irregularidad na dapat ipaliwanag, hindi pambabastos ang pagharap ng katotohanan. Ito ay transparency, ang pagiging malapit din ng pamilya Duterte sa China sa kabila ng agresisyong nito sa West Philippine Sea ay isang usaping pambansa na hindi dapat ipagpawalang bahala. Maling sabihin na tinraidor ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paninindigan sa International Criminal Court ICC ay usapin ng pagsunod sa international law at paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng crimes against humanity. Ang tunay na pinuno ay hindi natatakot sa korte, kundi malinis ang kanyang konsensya. Ang pagpapanagot sa mga nagkasala ay hindi pagtataksil, kundi pagpapatunay na walang sinuman ang nakakataas sa batas. Para kay Mamita Lacuachera at sa mga katulad niyang vlogger, ang pagpapakalat ng fake news ay pagbabanta sa mga senador at kongresista ay hindi makakatulong sa bayan. Ang pagiging numero 1 sa survey ay hindi lisensya para takasan ang pananagutan dahil ang 2028 ay malayo pa at ang taong bayan ay unti-unti nang namumulat. Sa huli, mas mainam pa na pagtugunanan ng pansin, Mamita Lacuachera, ang iyong kalusugan at paglabas ng mga resibo kaysa walang tigil na pagpagdakdak at paninira. Halatang ikaw ay hinihingal na at kinakapos na ng hininga. Kaysa kamatayan mo pa ang pagiging bobong DDS, mabuti pang itigil mo ang pagpapakalat ng fake news. Tandaan mo, ang katotohanan ay hindi matatabunan ng ingay sa YouTube o Facebook. Ito ay lalabas at lalabas sa takdang panahon.